Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito at nawa po ay makatulong ito sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Imos sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite South. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Abigail Salonga. Siya po ay dating Seventh-day Adventist missionary at ngayon po ay isang masiglang kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Abigail Flores Salonga sa lokal po ng Imus sa distrito po ng Cavite South. Ako po sa ngayon ay may tungkulin bilang isang diakonesa at may tungkulin din po sa Buklod. Ako po ay nakapagtapos ng professional caregiver pero sa ngayon po ako ay financial advisor at sa sales din po ako sa aming sariling trading. Ang pangalan po ng aking asawa ay si kapatid na Misael Salonga. Siya din po ay isang diakono at may tungkulin din po sa Buklod. Meron po akong 4 na anak, 2 babae po at 2 lalaki. Lahat po ng aking mga anak ay may mga tungkulin po sa loob ng iglesia. Ako po ay lumaki na, masasabi ko pong relihiyosa kasi lumaki po ako sa protestante, sa Unida Evangelical. Ang mga magulang ko po ay may mga tungkulin doon sa dati naming relihiyon. Nung ako po ay nakapag-asawa, naging 7-day Adventist po ako dahil ang napangasawa ko po ay isang Adventist. Nag-aaral din po ako doon sa Adventist at nabautisman po sa Seventh-day Adventist Church. Prioridad ko po na sa buhay at lumaki po ako na relihiyosa dahil ang mga magulang ko nga po ay lumaki po ako na nagsisimba doon po sa dati naming relihiyon. Hanggang nakapag-asawa po ako, talagang inano ko po na mapalaki ko ang mga anak ko sa simbahan na naglilingkod din po. Dahil sa akin po, gusto ko po talagang maligtas eh. Hindi lang po ako ang buong kong sambahayan, ang buong ko pong pamilya. Kaya talagang sisikap ko po na maturuan ng mga anak ko na nakilalanin ang Panginoong Diyos. Noong kami po ay nasa 7-day Adventist, ay masasabi ko pong masigasig kaming 7-day Adventist. Kasi po, nag-aaral kami, nagsiseminar kami, doon po lumaki ang mga anak ko at meron din po kaming mga tungkulin doon mag-asawa. Nasa family ministry po kami sa distrito ng Lower Cavite 3B. Ngayon po, nung nag-aaral po kami, nagsiseminar po kami dahil kami po ay naging misyonero, mga missionary po, naging medical missionary, yun po ang tawag doon. Nung nag-medical missionary po kami, pumupunta po kami sa bundok, nagtuturo ng tungkol sa health, nagmi-mission kung saan po. Sa sarili po namin, wala pong sponsor, kundi sa paghahanap buhay namin mag-asawa, tapos po pupunta ulit kami, magbubundak po kami. Ngayon po, yun po, nagmi-mission po kami, pupunta kami, nagsiseminar po kami sa Bohol, Dumaguete, doon po kami nagmi-mission. Ngayon po, sa pag-aaral po namin, napag-aralan po namin yung nag-iisang tunay na Diyos. Nung nag-aral po kami nag-iisang tunay na Diyos, yung mga kasama po namin sa grupo, meron po kasi kaming naging grupo na naniniwala sa only true God, yung true God. Ngayon po, mas nilawakan po namin yung pag-aaral na mag-asawa, lalo na po yung aking asawa. Sa pag-aaral po namin doon, ay nakita namin na parang iba yung napag-aralan natin sa ginagawa na namin sa Seventh-day Adventist. Kaya po ang nangyari ay sumisimba pa po kami doon, pero may question na po sa amin. Hindi na po kami makakanta dahil meron tong Holy Holy, di ba po, Holy Holy, tapos Blessed Trinity. So hindi na po namin yung makanta kasi iba na po yung nalaman namin na aral na sa pag-aaral po namin. Ngayon po, Tinex Brigade po kami kasi nga po, kami ay mga
nasa distrito, may mga tungkulan po sa Seventh-day Adventist na hindi kami na maaring kausapin ng iba naming kasama dahil baka may dala na kaming maling aral. Kami naman po, hindi na rin sumimba doon dahil ayaw namin na yung mga kaibigan namin doon, mga kasama namin doon sa kapilya. At nag-aral pa po kami. Sa pag-aaral po namin, lagi po kaming nakikinig kay kapatid na ventilasyon. So lahat po yun pinapakinggan ng asawa ko, kami po sa pamilya. Tapos po, sabi niya sa akin, i-search mo nga, bago po yun, nagtanong siya sa akin, sabi niya sa akin, i-search mo nga, ano bang relihiyon yung naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi ko po akalain na ang iglesia po pala. Yun po, nagpatawag po siya, yung asawa ko, ng mga dati niyang inuusig na gusto niya po mag-aral sa Iglesia ni Cristo. Kaya kami po, at saka yung mga anak po namin, napuntahan po ng isang manggagawa. At nag-aral po kami. Umpisa pa lang po sa pag-aaral namin. Sabi po nga ng asawa ko, nung binasa ko dun sa online, kung ano ba yung mga pinaniniwala na iglesia, may mga bagay doon na parang, parang hindi ko pa po kasi alam. Sabi ko, may sugo, yung ganun. Hindi ko pa po kasi naintindihan. Sabi niya, wag mo muna isipin yan. Sabi ng asawa ko, ang importante, nasa kanila yung pinaka-importante. Kasi, syempre po, yung paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya yun po, nag-aral po kami. Umpisa po na nag-aral po kami ng mga lesson. Ipinapanalangin din po namin yun sa bahayan namin. Na ipakita sa amin ng Panginoong Diyos yung katotohanan. Nung malaman po ng mga kasamahan namin dati sa naming relihiyon, sa Seventh-day Adventist, na kami ay nag-aaral sa Iglesia ni Cristo, marami po silang pumupunta po sa amin. Kinakausap po kami, tapos pinapaliwanag po nila, baka daw na-confuse lang kami or doon sa pagkakaintindihan sa doktrina doon sa Seventh-day Adventist. Kaya nagpupunta po sila sa amin, pinapaliwanagan po nila kami. Pero ganun din po, mas lalo po kaming nakita namin yung pagkakaiba yung liwanag po sa Iglesia ni Cristo na mga aral. Kaya nagpatuloy po kami. Sa panahon po na kami ay nagpatuloy sa pag-aaral ng mga doktrina ng aming buong sambahayan, lalo pong lumalim ang pag-aaral po namin at lalo ko pong napatunayan na ang Ka Felix Manalo ang tunay, ang sugo ng Diyos sa huling kapanahunan, sa ating pong panahon. At sa mga pagsamba rin po, ako po ay masaya na nasa tunay po ako, na narinig po ako ng ating Panginoong Diyos sa aking panalangin dahil ang sinasamba ko na po ay ang tunay na Diyos. Nabautismohan po kami noong July 14, 2020. Kami po yung mga unang nabautismohan after pandemic po. Dito po sa Tagaytay po, sa Silang po. Ipinapangako po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo na lalo po kami magtatapat sa Kanya at lalo po na kami magsisikap na maipahayag pa ang Kanyang mga banal na salita at mas lalo pang marami kaming mga mahal sa buhay, mga kaibigan na maanyayahan sa Iglesia ni Cristo upang makita nila rin at ang katotohanan. At dito po sa Iglesia ay nandito po ang tunay na Diyos at tunay na pagsamba. Sa pagtuturo po ng ating kapatid na Ka Eduardo Manalo, ay lalo po namin nakikita ang halaga po ng Iglesia ni Cristo sa ating kapanahunan. Lalo pong napapagtibay ang aming pananampalataya. Lalo po kami nahahanda kung ano man ang mararanasan natin sa panahon pang darating. At lalo pong nating ihahanda ang ating sarili na lalong pang magsikap na makapag-anyaya pa dahil po ito ay ating tungkulin. Ako po si kapatid na Abigail Salonga. Ikinararangal ko po na ako ay isang Iglesia ni Cristo.
Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Abigail Salonga. Mula po siya yan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Imos, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite South. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sumasayin niyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. Sa pagkakataong ito ay ipinaabot po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na binabati namin sa pagkakataong ito ang sambahayan ni kapatid na Abigail Salonga na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Abigail po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating masiglang kaanib sa Seventh-day Adventist. Katunayan siya ay naging isang missionary dyan. At nagpupunta sila sa malalayong lugar para ipalaganap yung dati niyang paniniwala. Subalit dumating po ang pagkakataon na nagkaroon ng katanungan sa kanyang isipan. Nung mabasa niya ang mga talata sa Biblia na doon ay ipinakikilala kung sino at ilan lamang ang tunay na Diyos. Kaya naghanap sila kung aling reliyon ang nagtuturo at naninindigan na iisa lang ang tunay na Diyos. Nakita nila at nabasa nila sa mga online post ng Iglesia ni Cristo sa mga official website nito na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan na iisa lamang ang tunay na Diyos ang Ama, wala siyang tatlong persona. Kaya nagsuri sila sa Iglesia ni Cristo at napakinggan nila ang mga katotohanang aral at ito'y kanilang tinanggap at sinampalatayanan. Kanilang itinakwil yung nauna nilang paniniwala at umanib sila sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga na makilala natin kung sino talaga ang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran? Sapagkat meron pong napakalaking panganib kapag hindi nakilala ng tao kung sino ang tunay na Diyos. At kung ano po ito, pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa 2 Tesalonica 1:8 hanggang 9 ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito po pala ang napakalaking kasamaan kapag hindi nakilala ng tao kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi po sa talata, maghihigantian niya ang Diyos sa hindi nagsikilala sa Kanya. Kaya, dapat talagang tiyakin ng tao na tunay na Diyos ang kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Ngayon, para makilala natin at malaman natin kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos, sino po ang dapat nating sangguniin? Sino po ang dapat nating hanaping tagapangaral? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Malakias, sa 2 ang talata po ay 7. Pakinggan natin ito. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Napansin niyo po sana kung kanino tayo dapat na sumangguni, kung sinong tagapangaral ang dapat nating pakinggan para makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang mga isinugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sa dinami-rami ng mga tagapangaral ngayon, tandaan natin, tunay na sugo lamang ng ating Panginoong Diyos ang makapagpapakilala sa tao kung sino ang tunay na Diyos. Kaya, nang mangaral at magturo po si Propeta Jeremias, isa sa mga isinugo ng ating Panginoong Diyos,
sa panahon ng matandang Israel. Sino po ang kanyang ipinakilala at kinilalang Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa Jeremias, sa 10 ang talata po ay 10. Ngunit ikaw lamang Yahweh ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan. Nilalang ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nagkaroon ng sandaigdigan dahil sa kanyang karunungan at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Sa mga talata pong ito na binasa namin sa inyo ay niliwanag ni Propeta Jeremias na ang tunay na Diyos ay iisa lamang. Katunayan, ang sabi niya, ikaw lamang anya Yahweh ang tunay na Diyos. Nais din namin ipapansin sa inyo na sa saling ito ng banal na kasulatan, sa Magandang Balita Biblia, ay ginamit ang terminong Yahweh. Ano nga po ba ang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa nag-iisang tunay na Diyos? Ayon sa ating binasa, nilalang-an niya ni Yahweh ang lupa at langit. Sa makatwid, ang tunay na Diyos po ay manlalalang. Sino po kaya ang Yahweh na binabanggit sa mga talatang ito na ating binasa? Pakinggan ninyo ang pagtuturo ni Propeta Isaias. Dito po sa Isaias 64, ang talata naman po ay 8, pakinggan ninyo. Gayunman, O Yahweh, aming nalalamang ikaw ay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala nang iba. Sa pagtuturo po ni Propeta Isaias, ay niliwanag niya na ang Yahweh na binabanggit ay walang iba kundi ang Ama na siyang nag-iisang tunay na Diyos. Gusto naming ipapansin sa inyo, monotheismo po ang paniniwala ng mga naunang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa panahong Kristiyano, sino rin po ang tunay na Diyos na ipinakilala at itinuro ng mga apostol? Na iba kaya sa itinuro ng mga propeta? Pakinggan natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 14, ang talata po ay 15. Ganito ang mababasa natin, pakinggan po natin. Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Pagdating po ng panahong Kristiyano, itinuro ng mga apostol na ang nag-iisang tunay na Diyos ay siya anyang lumikha ng lahat ng mga bagay. Gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at lahat anya ng naroroon. At nais naming ipapansin sa inyo na ang ginawa po ng mga apostol sa mga taong kanilang pinangaralan na naiiba ang kanilang paniniwala tungkol sa Diyos ay tinuruan nila na ang mga taong ang paniniwala ay hindi ang kanilang kinikilala yung tunay na Diyos, manumbalik anya sila sa ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong, mga kaibigan, sino po kaya ang tunay na Diyos na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Diyos na lumalang-anya ng langit, ng lupa, ng lahat ng mga bagay. Pakinggan po natin, dito po sa unang Korinto 8, sa mga talatang 6, itutuloy pa natin sa talatang 7, ay ganitong patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo. Pakinggan natin. Sa ganang atin, ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Subalit, hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nais naming ipapansin sa inyo, sa talatang binasa namin, hindi lamang itinuro dito ni Apostol Pablo na iisa lamang ang tunay na Diyos, monotheismo. Sapagkat ang banggit dito ni Apostol Pablo, sa ganang atin anya ay iisa lamang ang Diyos. Kundi ipinakilala pa niya kung sino yung nag-iisang tunay na Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, sinong nag-iisang tunay na Diyos? Ang Amaan niya na lumikha ng lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, ang paniniwala pong ito
ang siyang itinataguyo din ng Iglesia ni Cristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Monoteismo o paniniwala na iisa lamang ang tunay na Diyos. Kanino po kaya natutuhan ng mga apostol? Yung aral na kanilang itinuro na ang dapat nating kilalanin na Diyos ay iisa lamang, ang Ama, na siyang lumalang ng lahat ng mga bagay. Pakinggan natin, at ganito ang mababasa natin dito sa Juan, sa 17, itutuloy natin sa talatang 3, pakinggan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Maliwanag po sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang ipinakilala at kinilalang Diyos ay iisa lamang, monoteismo. Sino po yung nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala at kinilala ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ito anyang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Sino po yung ipinakikilala dito ng ating Panginoong Jesucristo na kaisa-isang tunay na Diyos? Walang iba kundi ang Ama na kanyang dinadalanginan, na sa pagkakataong yon ang ating Panginoong Jesucristo nasa lupa at ang Ama na kanyang dinadalanginan nasaan po? Nasa langit. Kaya doon pa lang makikita na natin, iba talaga ang Diyos, iba rin ang ating Panginoong Jesucristo. At nung ipakilala ng ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, ang sabi niya, at si Jesucristo anyang sinugo mo. Tinindigan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay isinugo ng Ama. Tandaan natin, iba po ang nagsugo kaysa dun sa isinugo. At pagka ang pag-uusapan ay kadakilaan at kung sino ang mas makapangyarihan, hindi po ba yung nagsugo kaysa dun sa kanyang isinugo? Kaya, batay sa pagtuturong ito ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakilala niya kung gaano kahalaga na makilala natin kung sinong nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Ito anyang ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Kung kanina, yung hindi kumilala sa ating Panginoong Diyos, ang sabi sa talata, sila'y tatanggap ng parusang walang hanggan. Tandaan natin, yung mga taong hindi kumilala sa Diyos, hindi lamang yung mga ateo na hindi naniniwala na mayroong Diyos, kundi maaaring may Diyos nga din kinikilala. Pero ang Diyos naman na kanilang kinikilala, sinasambat pinaglilingkuran, ang sabi nga kanina, mga Diyos-Diyusan. Kaya yung mga pinangaralan ng mga apostol noon na nahirati sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ang mga tao, hinikayat nila na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Iwanan yung maling paniniwala tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos. Hinikayat nila na kilalanin, paglingkuran ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia, walang iba kundi ang Ama. Napansin nyo din po sana kung paano nagturo ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Magkakaiba man ang kanilang mga panahon, pero hindi po nagkaiba-iba ang mga aral na kanilang itinuro, lalong-lalo na nga sa pagpapakilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Nagkakaisa sila na ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao, walang iba kundi ang Ama. Kaya sabi kanina ni kapatid na Abigail, habang siya ay nagsuri, nakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo na itinuturo sa kanya, napatunayan niya na si kapatid na Felix Y. Manalo, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito, sapagkat naipakilala at naituro niya sa mga tao kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao, walang iba kundi ang Ama. Mga kaibigan, ito rin po ang dahilan
kung bakit namin ibinabahagi sa inyong mga katotohanan ito. Nais namin na makasama kayo sa tunay na pagsamba, sa tunay na paglilingkod, sa nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama at sama-sama nating tamuhin ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga po si kapatid na Abigail ay merong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan ko po kayo na bigyan niyo po ng panahon na kayo po ay makapag-aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa naming mga paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at dumating po ang pagkakataon. Magkasama-sama na po tayo dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po ng napakarami muli sa pamamagitan ng palatuntunan ito na ipakilala ka namin sa mga tao. Maawa ka po sana na ang mga katotohanan ito'y magbigay daan na para sila ay tumalikod na rin sa maling pagkakilala at bumalik sa tunay na pagkilala sa iyo na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran. Maawa ka rin po na maunawaan nilang halaga ng Iglesia ni Cristo at makapagpasya sila na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Panginoong Jesucristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa ka, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Pagpalain mo rin ang lahat ng iyong mga hinirang. Pangunahin na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, buo na po ang aming pag-asa. Pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.